At yun na nga no, mga kabayan, hindi po nagustuhan ni Congressman ay ni Governor Chavit Singson ito pong pamamahiya po sa kanya ni Bongbong Marcos. Samantakin mo mga kabayan, ayon po kay Sir Chavit Singson, noong dumalo nga po sila sa isang pagpupulong meeting, binati po lahat, pinakilala po lahat ni Bongbong Marcos yung mga kasama niya maliban po sa kanya, na kahit na binubulong na po ni Sandro Marcos, kasi mga kabayan, yung pagbulong po ni Sandro Marcos, rinig na rinig po na sinasabi niyang parang tatay, nandyan si Sir si Manong Chavit, pero wala pa rin po mga kabayan, kibit balikat pa rin po nagpatuloy etong si Junior sa kanyang pagsasalita, na hindi man lang po kinikilala o binabanggit si Sir Chavit Singson. Kaya nga po, ayon po kay Sir Chavit, ito pong si Bongbong ay tinabagay may Alzheimer's disease na. Ano po ba yung may Alzheimer's disease, mga kabayan? Wala na pong naaalala. Hindi na po makaalala, mga kabayan. Siguro, mga kabayan, matapos na pong gamitin yung mga resources na meron po si Sir Chavit, ganun na lang po yun, mga kabayan. Ganyan po talaga yung tawag sa taong yung walang utang na loob. Ayan, kilala po yan si Junior bilang isang taong walang utang na loob. Tulad na lang po ng ginawa sa kanya ni Pangulong Duterte, na kung saan yung kanilang ama na sa pagkatagal-tagal ng panahon hindi po nailibing sa libingin ng bayani, ngunit ginawang posible ni Pangulong Duterte sa kanyang panahon. Pero syempre, dahil nga alam na nga po natin na itong taong to, si Marcos Jr. ay walang utang na loob. Siya po mismo, sa kanyang gobyerno, ipina-special deliver po si Pangulong Duterte doon sa The Hague ICC. At ngayon po, si Pangulong Duterte ay butot balat na lamang po doon, ayon sa ulat ng kanyang asawa. Butot balat at hindi na nga po maayos na nakakakain. Kaya naman po, balik po tayo dito kay Sir Chavit. Kahit kailan daw po, hindi na daw po niya susuportahan ang pamilya Marcos. Dahil nadala na po siya, kahit sino po, napakarami din po, kahit si Atty. Topacio. Di po ba? Wala na po. Sirang-sira na po. Akala po natin, mariridim po ni Junior yung pangalan po nila, ngunit lalo po niyang ibinaon. Lalo po niyang ibinaon sa kahihiyan ang kanilang apelyido. Narito po ang ulat dyan at balita patungkol nga po sa kung saan sinabi nga po ni Sir Chavit Singson na hindi na nga po niya susuportahan itong si Bongbong Marcos sapagkat ito'y walang isang salita at mukhang may Alzheimer's disease na po. Governor Singson, good morning po. Johnny Bañez, Judith Larino po. Live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Gov. Good morning, June. At si Judith. Po. Good morning, Juday. Gov. Yes, Apo. Juday. Juday. Good morning, Opo. Opo. Gov, maraming Okay. salamat sa pagkakataon. Direct to the point na katanungan na po. Lumalalim, lumalawak po ang issue ng missing sabongeros. Ano po ang reaksyon nyo dito, Tinde? Governor Singson. Go ahead, sir. Well, dapat tapusin kagad yan dahil kung guilty sila, paparusahan. Pero inosente, mapakawalan. Hindi yung pinatatagal dahil kung minsan tumatagal, nagbabago ang panahon, nagbabago ang... Alam mo, ang batas natin magaganda. Pero implementasyon, hindi maganda dahil tumatagal ang mga kaso. Po. So kung sino man ang may kasalanan, dapat lang maparusahan. Pero kung inosente sila, di pakawalan. Kailangan agad-agad, hindi yung pinatatagal. Pero Gov, binabanggit po kasi ng mga authority na bukod kay alias Totoy, mukhang may isa pa, alias Brown o Brownie, at mukhang may mga dumarating pang mga willing na magbigay ng testimonya. Kaya ito yung tila inaantay
at inaasikaso ngayon ng mga authority para ikangay maging matibay yung case build-up nila laban sa kung sino man Yung mga ebidensya. ang responsable dito sa missing Sabongeros. Gov. Dalawa, tatlo, pwede na yun eh. Importante, ma-recover nila yung mga biktima. Yun lang naman ang importante dyan. Kung totoo yan, dapat isolve lang agad. Kung inosente yung tao, pakawalan nila. Po. Simple lang. Ang ano ko lang dyan, yung pag matagal, hindi maganda. Parang yung binabanggit mo, justice delayed, justice denied, Gov? Yes. Alright. Matagal na yan eh. Ha? Po. Mukhang sa isang panayam, binanggit mo na mukhang may bahid ang ilang mga nasa hudikatura at posibleng maging yung ilang mga witness mukhang madamay or ika nga'y makumbinse sa galaw ng pera. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Gov? Ganun nga, sister. Ganun nga nangyayari dito eh. Kaya, yung nga sinabi ko kanina na ang sistema natin hindi maganda. Magagandang batas natin eh. Implementasyon lang ang ano. Hindi kagaya sa States. Pagka kinasuhan ka, umaami kagad yung mga tao ron for penalty. Umaami kagad. Dahil nalilitis agad. Dito sa atin, ang dami nakabimbin. May mga parking fee pa. Nako. Anyway, tingnan nila sa sobrang dami ng batas hindi na natin malaman kung anong i-implement ng maayos. Dapat disiplina din ng mga justices natin, yung mga judges, para lahat yung marami nakabimbin, wag buksan lahat. Dahil totoo yun eh, may naka-parking fee. Mamatay na yung testigo, mamatay na yung reklamo. Alright. Natuloy kayo at nanalo bilang senador, malamang isa yan sa mga tututukan nyo, Governor, ano? Oo. Kaso, umatras ka eh. Oo nga, dahil nga Riso? ang ano ko, Alisugan. nung tinamaan ako ng pneumonia, 2 beses akong tinamaan kasi nung eleksyon. Apo. May parating pang 5 viruses galing sa China, yung mga monkeypox, kung ano-ano. Sana wag ka nang tamaan, sabi sa akin. Paano? Baski senator ako, pag tamaan ako dyan, mahamatay ako. Wala na. Wag na lang, hindi ko naman kailangan ka ako. Makakatulong naman ako sa hindi na maging senador. Po. Yung mga mayors, mga governors, wag kang matras, manalo ka, sabi nga sa akin. Okay lang, okay na ako. Tutulong na lang ako. Yun, kahit naman hindi. Tinutulungan ko sila. Kahit naman hindi senador, Gove, no? Kaya Talaga namang namang, tumulong. yes. Nagawa mo naman yan tumutulong kahit dati noon pa. pa. Anyway, the real talk. Mabigat ang aligasyon, mabigat ang isinasangkot. Anong basa mo rito, Gob, sa missing Sabongero? Anong pinakamaganda at pinakamainam dito na gawin ng mga in-authority para talaga once and for all, mabigyan ng hustisya yung mga sinasabing biktima? Lowbat na? Mentos muna! Sweet Grape! Cool Man! One fresh combo! New Mentos Grape Mint. Also available in Peach Mint. Try now! Ilanggang ako na ang dahilan ng iyong ngiting misteryoso. Yung sinabi ko na, bilisan lang. Bilisan lang nila. Habang tumatagal, di maganda. Alright. Medyo segue lang ako, Gov. Kung yung mamarapatin, medyo personal ang dating nito dahil mukhang may tampo ka raw kay Pangulong Marcos, Gov? Ano, no? May tampo ka raw kay Pangulong Marcos? Hindi, ang ano, kasi bagong labas lang noon, nagpunta sa Japan. Di sumama ko, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ako. Maski nasa audience ako, binabanggit ako eh. Doon naman, nasa presidential table kami.
binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos, sabi ni Congressman Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Titignan ako, hindi ako, parang tinabla ako. So, yung mga overseas workers sa Japan, parang, ba't ganun si Presidente? Nakatulong naman kayo. Di ba bastos yung ganun, sabi nila. Hindi ko na lang pinansin. Hindi, okay lang. Ang aga nun, katatapos lang ang eleksyon. So, dapat nagtampo na ako. Hindi, wala naman akong ano. Pero ako nga, nagkikipag-appointment ako ngayon, wala na. Noon, araw-araw magkasama kami. Talaga? So after nung Japan trip, Gov, hindi ka na rin na-entertain para makausap? Yung nga, na-insulto na ako doon eh. Bagong-bago lang. Alright. Wala naman ako kasalanan. Wala naman akong nagawa. Lahat nagtataka. So, tawag lang ako na pag magtampo, pero binaliwala ko na rin. Ang ano ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, presidente ako ng Mayor's League. Marami kailangan ng mga mayors, so kailangan ko rin makausap. Nakipag-appointment ako sa appointment secretary niya. Pero sabihin namin, agad-agad, wala. Personal secretary niya, wala. Special assistant to the president, si Lagdameo, wala rin. So, okay lang. Parang hindi naman okay yung okay mo, Gov, eh. Hanggang saan ang ang ika nga gagawin mong effort para makausap pa? Tataray ka pa ba ulit? Hindi na siguro. Ayaw ko naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Kasi nangyari na eh. Alright. Pero mukhang binabalinggit ng, syempre, normally, sasalagin ng Malacanang ito, mukhang hindi naman daw gano'n ang insidente. Baka lang daw talagang busy ang Pangulo para magkaroon ng appointment sa inyo. Apat na taon na siya eh. Ang bilis nga naman ng panahon, Gov, ano? Gov! 4 na taon na lumipas. Sorry After the incident. Ibig mo sabihin, sa loob ng 4 na taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag mo? Hindi pa. Yung appointment secretary, nakausap ko. Opo. Yung special assistant to the president, nakausap ko. Yung private secretary niya, sabi ko, wala rin. So, kung nakalimutan na ako, ayaw ko naman ipagpilit sa sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan, Gov, okay lang ba? Si First Lady. Nag-usap na rin kami noon, pero wala rin mga nangyari. Okay. Alright. So, hindi... Kaibigan ko naman sila dati. Kaibigan ko pa rin sila, pero sila baka hindi na. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba yung pagkakakalimot, Gov? Oo, may Alzheimer yata eh. Nakalimutan na ako eh. Ang Governor Luis Chavit Singson, makakalimutan? Gano'n na Alzheimer eh. Right. Babanggit mo lang si Manong Chavit. Sino ba namang di nakakakilala kay Manong Chavit? Alright. Sabi nga Manong Chavit, no? Anyakit din ay apamanan. Bakit Tagalog naman? Hindi ko naintindihan. Ilocano po ako taga Ordaneta, Pangasinan. Bakit gano'n? Yun lang naman yun sa atin na, Manong Chavit, pagka Ilocano ka gano'n. Pinahirapan pa mag-isip. Tama. Anyway, tama rin po ba itong nabanggit na after the incident, after nung tila pagkakakalimot sa'yo, tama ba na kinote ka na hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Fuel your peak. Alright. At sino na po ang susuportahan ng Governor Chavit? Duterte. Yun, ang linaw. Hanggang sa 2028? Ang bilis kausap ni Manong Chavit, ano? Go? Kaya sinisira nga nila ngayon si Vice President Sara.
yung issue dyan, yung confidential fund, lahat yan, pati presidente may confidential fund. Opo. Hindi ino-audit yan dapat. Ba't siya ino-audit? Right. Confidential nga yan eh. Lahat. Ang nagkakaroon. Hindi naman lang vice president pati presidente at mga ibang ahensya ng gobyerno may confidential fund. Hindi ino-audit yan. Opo. Gov. Ang pagkaalam ko ewan ko kung mali ako. Gov, flashback ko lang with your indulgence, Ating Juday. Sige po. Nung bago mag-eleksyon, natatandaan ko, kung matatandaan mo, na-interview kita nung nasa kabila. At tinanong kita, gaano kakatiyak na mananalo si Bongbong Marcos? Hindi pa siya presidente na noon bilang presidente. Ang sagot mo, siguradong-sigurado kang mananalo. Tama. Sinundot ko. Paano po, Governor Chavit, kung hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Anong gagawin mo? Natatandaan niyo po yung sagot niyo, Gov? Oo. Sinisiguro ko, dahil ako presidente ng Mayor's League, nagre-report sila sa akin lahat. Apo. Trabaho lahat. Nahiya na nga ako sa mga dahil ang dami ko na-convince, pati mga governors dahil lagi. Apo. Pero kung matatandaan nyo or nakalimutan nyo, Governor Chavit, nung tinanong ko sa inyo na paano pag hindi nanalo si Bongbong bilang Marcos, ang sinagot nyo, mawawala ako sa Pilipinas. Aalis ako sa Pilipinas. Di po ba? Ngayong nakalimutan ka, ano gagawin mo? Yun nga masaklap doon. Alright. Okay. Baka naman, Manong Chavit, pwedeng time heals all wounds. Na tipong ganun. 2028 pa naman siya. Hindi, Manong Chavit naman matulungin. Diba? I think it's too late na dahil matagal na. Kumbaga sa taong may diabetes, mahirap nang maghilom ang sugat. Tama ba yung governor? Oo. Diba? Tama yan. Okay. Pero may isingit lang ako kasi Manong Chavit, 'di ba, tinutulungan nyo nga yung transport sector na yung sa modern jeepney, no? So paano pa rin po yung tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtulong ninyo? Manang At pinakamura yung binigay ko. Bago ako nag-withdraw sa pagtakbo ng senador, pinangako ko sa kanila na hindi ko sila iwanan. Pero matagal ng program ng gobyerno na hindi matuloy-tuloy dahil mahal ang pagbenta. Ngayon, ako at cost ko binigay. Ayaw kong kumita. So, may meeting ulit kami sa 14 para ma-finalize lahat sino yung maunang kukuha. Dahil nagandaan naman sila sa prototype na nagawa namin. Kaya lang, umiyak yung asosyo ko sa Korea dahil murang-mura. Kasi ang benta namin sa Paraguay, 2.5 million. Dito sa mga jeepney, sa Pilipinas, 1.2. Lahati lang. Oo, halos ko lahati. Binaksak ko talaga ang presyo. Sila naghanap noon. 3 million nakita namin, sabi nila. Pinakamura na yon sa Korea, Japan, Korea, China, Pilipinas, 3 million pinakamura. Pwede bang bilhin namin ng 2.4, sabi nila sa akin. Happy ba kayo kung ibigay ko 2.4? Happy kami dahil yung pinakamura, sabi nila. Pero binaksak ko ang presyo dahil ayaw ko kumita. Tulong ko talaga yon. Kaligayahan ko lang tumulong kasi, kaya matagal na yan. Walang makagawa niyan kung hindi ako lang. So binaksak ko ang presyo. Alright. Yun. So, lugi nga lang ako. So tuloy pa rin Tuloy pa rin yung proyekto kahit na. Alright, very good. Tuloy. Tuloy. Inaantay lang namin ang mga ng gobyerno dahil hindi sila, wala yung ruta nila, gobyerno magsasabi ko sila saan sila tatakbo. Kaya hindi rin happy yung mga ibang drivers dahil kinukuha ang prangkisa nila, consolidation. Right. Yung consolidation dahil kinukuha yung mga prangkisa nila. Gov, bilang panghuli with your indulgence, kung nakikinig po sa atin ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano pong mensahe niyo sa kanya, Gov? Well, sana pagbutin niya ang paglingkod sa taong bayan, baka may pag-asa pa na maging successful siyang presidente. Dahil sa ngayon, talagang wala nang naniniwala. Sa araw, walang isang salita si President Marcos. Right.
Yung importante dyan Pag nagsalita ka, dapat gawin mo. Hindi yung dalawa. Like for example, yung ayaw ko impeachment. Pinapapura sa Congress ang impeachment. Parang dalawang salita yun Right. Hindi tama yung ganon. Po. Kumbaga dapat pag sinabi mo, panindigan mo. Tama po. Right. Kaya magulo na ang ating bansa dahil pag-resto kay Presidente. Yung mga justices dito, may mga judges, bakit natin ibigay sa ibang bansa? Kung sa decision, magagaling pa ng mga justice, mga judges natin Po. Right. With that, unless may karagdagan ka pa, maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update. Gagambalain ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon, Gov. Okay, maraming salamat. Apo. At anytime, tawagan niyo na ako. Po. Maraming salamat po sa inyo. Apo. To die and you